Sa mga business owners at empleyadong gustong ma-promote, imagine nyo to. Naka-absent ang payroll staff nyo, pero kailangan nyo magpasahod ngayong araw. Ready ka bang mag-compute ng sahod ng buong team? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-practical at ka-powerful ang payroll system ng e-files at paano nito nasasagot ang mga ganitong critical at urgent moments. At kung ikaw ay empleyado, this might be your chance to impress your boss at maipakita na ready ka sa bigger responsibilities. Ito na ang edge mo to stand out and get noticed. Tara, simulan na natin. So, andito tayo ngayon sa payroll dashboard ng e-files at makikita ninyo wala pang login at wala bang logout na record kaya naka-zero pa yung salary. At after natin ma-encode yung data from biometric, malalaman natin kung gaano kabilis yung computations nito. So, meron ako rito sa isang Google Sheet. Meron ako yung sample dito na download from biometric at nilagay ko rito. Yan, ika-copy paste ko rito yung data at tingnan natin kung anong mangyayari. Boom! So, yan na yun. So, automatic magkakaroon ka na ng numbers dito. Ito na yung sabihin mo kay boss na yung total salary ng lahat ng employee. Kung tatanungin niya, paano na-generate, paano na-compute to, punta ka lang dito sa my payroll. So, andito yung individual salary ng bawat employee. Si Mark, 1979. Si Drex, 1650. Si June, 1616. Kung tatanungin niya kung paano na-compute itong 1979, pwede mong ipakita itong filter. Pwede mong ilagay dyan si Mark, yan yung 1979. Meron siyang 3 days na pinasok, isang araw na late, may 30 minutes siya na late, at ito yung total computation. Yung kay Drexel naman, ito, meron siyang 3 days na pinasok, kung wala siyang late, kaya walang bawas yung kanyang sahod. Yung kay June, meron siyang 3 days na late, kaya meron siyang penalty na 60 times 3. Ang total salary niya ay 1,435. Meron tayong pay slip. So, i-check mo lang dyan kung sino yung gusto mong ipakita. Meron dyan si Drex. Meron dyan si John Reyes. Meron dyan si JP. Meron dyan si Michael. So, ipiprint mo na lang yan. Ibibigay mo na sa employee. Meron din dito yung 13-month pay computation. So, naka-automated na rin yan. Actually, yung 13-month pay nandito na rin. Andito yung salary, andito yung 13-month pay, andito yung penalty ng lates, andito yung mga list of employees na laging nalilate. Ito yung top 1, top 2, top 3, top 4, and top 5. So, ganito ka-powerful itong payroll dashboard ng e-files. Kung gusto nyo malaman yung ibang details ng payroll na to, tapusin nyo tong video na to at malalaman nyo kung ano pa yung mga ibang benefits sa paggamit ng payroll dashboard ng e-files. So dito sa employee data, dito mo ilalagay yung complete name ng bawat employee. So dito mo rin ilalagay yung contact number, yung address, yung birthday, yung gender, male or female, yung department, kailan sila na-hire. Ito, automatic na yan mag-generate kung ilang years, month, at days. Magkano yung daily rate? Ito, napaka-importante ito. Meron ba silang allowance? Meron ba silang travel allowance, food allowance? So, pag plusin mo na lang, ilagay mo dito. Meron ba silang pondo? TIN number, position. Ilagay mo dito yung SSS number, pag-ibig number, PhilHealth number. Yung salary payment method, ATM ba? Cash, GCash. Sa status naman, kung regular ba sila, OJT, freelance, so kayo na maglalagay dyan. Nakailang leave na ba sila? Yung personal Facebook link, sinama ko na dito kasi may mga time na kailangan ko silang i-message sa kanilang personal Facebook account. And computer password, nilagay ko yan just in case na mag-emergency leave or gusto niyang mag-urgent resignation. Okay, mag-urgent siya na mag-resign. So, para at least kahit paano ma-open namin yung computer. So, eto naman, meron kaming late charges.
So, kung na-late siya ng 1 minute to 5 minutes, meron siyang 50 pesos. Ito, pwede mong palitan. Depende sa policy ng company. Kung wala kayong late charges, lagay mo lang dito 0. So, walang problema yan. Sa amin mayroon. So, kailangan namin silang bigyan ng penalty para matuto sila. Kasi yung 50 pesos, pamasahe na rin yan. So, kung na-late siya ng 1 to 5 minutes, 50 pesos yung penalty. 6 to 10 minutes, 60 pesos. Up to 361 minutes to 540 minutes, 100 pesos. So, ikaw na bahala maglagay kung ano yung gusto mong minutes dyan. So, nasa iyo na yung control. So, dito sa dashboard, dito makikita yung salary based dun sa date, based dun sa daily rate na nilagay mo. Yan yun. So, makikita mo dito yung salary, makikita mo dito yung 13-month pay, automatic na nagko-compute na rin yan. Makikita mo dito yung penalty sa late, depende dito sa late charges na nilagay mo. So, yun, 80. Ibig sabihin na late siya ng 21 to 30 minutes. So, yan yun. Yung top late employee, mamaya i-discuss ko yun kung bakit meron kaming ganyan. Okay. So, dito sa baba, top sales agent. So, dito namin nil-encode kung magkano yung sales ng bawat sales agent namin o bawat employee namin. So, 1,006,902. So, ang goal ay 1,000 kaya nag-green yung chart kasi na-hit niya yung goal. So, may get 100% yung nakuha niyang sales. So, nasa top 6 siya. So, eto naman, si John Reyes, ang sales lang niya ay 998.59. So, yan yun. So, top 7, automatic na rin yan. So, kahit kung ilalagay ko ito ng, top 9, kung ilalagay ko ito ng 0, magiging top 1 siya. Why? Kasi 7 million na yung, yung sales niya. So, siya na yung top 1. So, automatic na yan. Hindi mo na kailangang i-update yan. Ang kailangan mo i-encode ay etong sales at magkano yung goal per sales agent. So, makikita mo na dyan kung ano yung top 1, top 2, top 3 hanggang top 10 or top 11, 14. Yan, may 14 pa. Top 18, meron din. Dito naman, kung meron kayong mga packers, ito yung mga staff ninyo na taga-pack ng mga orders. So, packer utility. So, meron tayong orders fulfilled, ilang parcels ba yung na-fulfill niya for the whole month. So, yan yun. So, kailangan namin bilangin yan, kailangan namin i-record yan para makita namin kung gaano kabilis magtrabaho yung isang employee. Para alam namin kung siya ba ay karapat-dapat sa promotion. So, ilan yung items na mali ang na-deliver. So, kung makikita ninyo, may mga nagre-reklamong buyer. So, nire-record namin yon. Sa isang pagkakamali, equivalent to 10. Okay, so, or 100. Ikaw, nasa iyo yun. Kung ilan. Kung 10, 50, dito nilagay ko 100. So, ibig sabihin, kung meron siyang 5 na wrong item, is equivalent to 500 ang madideduct dito sa ano niya. So, ganun yun. Okay, so, ibig sabihin, hindi niya makukuha yung goal na 5,200 kasi meron siyang 500 na deduction penalty. So, dyan, ma-generate na rin dyan kung sino yung top 1, top 2, top 3. So, makikita namin, malalaman namin kung sino yung mabilis at accurate na packer namin. Dito naman sa marketing department, content creators. So, nakikita namin dito kung ilang content yung ginagawa nila. Kung ilang post yung pinopost nila for the whole month. So, highest traffic, 50%, pinapa-record namin kung sa lahat ng mga pinost nila, ano yung ilang views yung pinakamataas. So, kinukuha namin yung pinakamataas. Kung meron siyang 100 post for the whole month, ang kinukuha lang namin ay yung pinakamataas na traffic. So, kung yung isang post ay merong 50, yung isang post ay merong 500, yung isang post ay may 100,000 na views. So, ang kinukuha namin na data ay yung 100,000, yung pinakamataas. So, yun yung nire-record namin dito. So, total score, 50,156. So, paano nakuha to?
So 312 times 20% plus 312 times 30% plus 100,000 times 50%. So ito yun. So ibig sabihin, yung goal na 50,000 na hit niya. So top 2 siya. So nakikita namin dito kung sino yung top 1, yung top performing content creator. So yan yun. So alam namin kung sino yung pinakamasipag, pinakamatalino, pinakamagaling na content creators namin. So dito naman sa baba, kung namang problema ka kung sino yung ipopromote mo, eto yon. So eto yung details, eto yung data na binabasa namin. Automatic na rin to na nagge-generate kung sino yung top 1, top 2, top 3. Like example, Mother Packer of the Year. Sino ba to? So ito yung mga packers natin. Okay, yung top 1 natin ay si John Reyes. So eto, top 1. Ito yun. Si John Reyes ang top 1. So kung ito, nilagay mo dito, ito top 6, nilagay mo dito ng let's say 0. So yan, siya yun yung top 1. Kung kanina John Reyes, ngayon ay si JR Amit na. So ayan, automatic na rin yan, nag-update yan. Okay? So back natin. So makikita mo kung sino yung pinakamasipag, pinaka-accurate na mother packer. Okay? So alam mo kung sino yung ipopromote mo dyan. Kung nagiging consistent sila, alam mo na kung sino ang next na team lead ninyo. Okay, Sales Achiever Spotlight. Ito yung mga sales agent or CSR or sila yung taga-close ng sales sa Facebook page or sa anong platform man ang ginagamit ninyo. Andito yung data. Si James Castillo, ito base ito dito sa data na to. So ang top 1 dito ay si James Castillo. So ito yun. So meron akong data. Yan. So dito, alam ko na kung sino yung pwede kong i-promote. Okay? So ito, late cents of the month. So ito, nire-record din namin kung sino yung top 1, top 2, top 3. At least alam namin kung sino yung palaging nalilate. At para alam namin kung sino yung kakausapin ng HR namin. At ito yung uli, Social Media Rockstar Award. Ito yung mga content creator na nakakapag continuously generate traffic dun sa website or dun sa platform na ginagamit namin. So meron tayong top 1, top 2, top 3. Ibig sabihin, hindi kami magkakaproblema kung sino yung ipopromote namin sa aming team dahil meron kaming data. Sa palagay nyo, malaking tulong ba itong dashboard na to? I think yes. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa my DTR. Eto, lahat ng data na nandito ay galing dito. So ang reason kung bakit hiniwalay namin itong DTR na to at sa DTR na to, kasi ayaw namin na makita ito ng lahat ng employees namin. Kasi unang-una, yung mga sahod ng mga kasama nilang employee ay very confidential. Napaka-confidential yung sahod ng bawat employee. Kaya ayaw namin ipakita yung mga sahod nila. Kaya ang pinapakita lang namin sa kanila kung anong oras sila nag-time in, anong oras sila nag-time out, then yun na yun. Lahat ng data na ilalagay dito ay automatic na papasok dito. So, subukan natin. Ito, 5:15 PM, nag-overtime si Mark Joseph. So, gawin natin 6:15 PM. 5:15, hintayin natin mag-update. Yun, nag-update na siya. 6:15 PM. Ibig sabihin, lahat ng mga ini-encode dito, automatic na papasok siya dito. Okay? At makikita dito kung magkano yung late penalty. Magkano yung daily rate, yung oras na rate nila, gross pay, overtime pay, total pay, kung meron silang allowance. Dito mo ilalagay kung holiday o hindi. So kung holiday, times 2 ba yan or times 1.3. Tapos andito yung lates, magkano yung babayaran nila sa SS, Pag-ibig, PhilHealth. So ayan na yun, automatic na nag-generate na yung magkano yung yung net pay. So kung maglalagay, meron silang cash advance, ilagay mo rin dito. Let's say na meron silang cash advance na 500. So automatic na rin mag-less na rin yung 500 pesos na cash advance nila nakaraan. So delete natin. Okay?
So dito sa my payroll, andito yung mga pangalan, andito yung summary ng salary ng mga employee natin. So si Mark Joseph, meron siyang 3,075. Ang gross pay niya ay 2,559. Overtime pay niya ay 396. Meron siyang allowance na 200 pesos. So kung makikita mo dito sa employee data, meron tayong nilagay dito na allowance na 50. Yung 200 pesos, 4 days na pumasok. So 4 days lang siya pumasok. Bakit 4 days? Kasi 4 days lang naman yung in-encode ko. So deduction kasi na late siya. Okay, dito na late si Mark ng 30 minutes. Okay? So dito naman sa payslip, pwede mong ilagay dito kung sino yung pangalan na gusto mo at automatic lalabas na yung magkano yung net pay. So eto, pwede mo nang i-print ito at ibigay dun sa employee ninyo. So it's up to you kung ano yung kulay ang gusto mo ilagay dyan. Kung gusto mo all white para hindi makonsumo sa ink, pwede yun. So Drex, June, si Tina, so automatic nag-update na yung sales, yung TIN number, si Joseph. So yung TIN number pare-parehas kasi yung nilagay ko na TIN number dito sa employee data kasi kaya ito hindi siya nag-update. Si Mark Joseph, si Enzo, ayun yun. So automatic na yan. Then yung 13-month pay, automatic na rin yan. So don't worry. Hindi nyo na kailangan mag-compute ng 13-month pay kasi automated na rin yan. At meron tayo dito holidays. So makikita mo rito kung ano yung araw ng mga holidays. Pag natapos na yung taon na to, kailangan mo lang i-search sa Dolly website kung ano yung mga date at ano yung mga holidays natin. So ganito ka-powerful itong payroll dashboard ng e-files. Tanong ko sa iyo, kapag nakuha mo itong e-files payroll dashboard, mag-worry ka ba kung sakaling nag-emergency leave ang payroll staff mo? Maraming salamat and God bless sa inyo lahat.